Bilisan na natin. First of all, I'd like to thank the organizers for inviting me. Kilala niyo si Pio Sanchez? Kilala niyo? Sipag na naman. Siya nag-invite sa akin, Pio. Pwedeng mo talaga, pwede ka na ba i-hire? Palakpakan niyo naman si Pio. Anyway, okay, let's move on ahead. I'm not really a lecturer, I always say this. Hindi po ako lecturer, hindi po ako talaga public speaker. Mahilig lang ho ako magkwento. So, ikwentuhan ko lang ho kayo ngayong hapon. Okay lang ho ba yun? Anyway, okay, so the Binalot story. I usually talk about Binalot and of course, our green initiatives. No? So, in line with our topic for today. Actually, ang story ho ng Binalot, nagsimula ng pagkabata ko pa. I come from a very entrepreneurial family. Yan, yung pamilya namin, medyo maliwanag. Umano na lang ho kayo para makita. Pero bata pa kasi kami, kumakain na kami sa dahon ng saging. Doon ho nang galing yung idea ng Binalot. I come from a very entrepreneurial family na pag-uwi ho namin sa bahay, ang pinag-uusapan ng tatay ko, yung negosyo nila. Ay, yung negosyo namin. Yung trabaho niya, ang nanay ko ho, yung ding trabaho niya. Hindi ho sa amin tabu yung pag-usapan yung negosyo or yung trabaho. I know there are some families na pag-uwi sa bahay, ay, ayoko nang pag-usapan yung trabaho ko, ayoko nang pag-usapan, I don't want to talk about work. No? There's nothing wrong with that, pero sa amin ho, hindi ganun. I always saw that my parents enjoyed their work, and that's why I thought that work was gonna be fun for me also, which was true. No? So yun ho yung na-inculcate sa amin. My dad, ito yung daddy ko, cute to ha. Anyway, yun yung daddy ko. Pwede ba takpan niyo pang yung ilaw? Anyway, that's my dad. He makes jeeps. No? Ang negosyo ho namin, gumagawa kami ng mga jeep. Yung MacArthur Jeep, at saka yung mga Wrangler Jeep. Alam niyo ho ba yun? Mga MacArthur. Kami ho gumagawa nun, in-export ho namin sa States. Actually, yung jeep dyan sa labas, yung electric jeep, kami rin gumawa nun. So, kaya medyo in line ho sa green talaga yung mga ginagawa namin. So, yan. May papalak. Anyway, so my dad made jeeps, and then my mom, eto mas cute to. Yung mami ko cute eh. Ayan yung mami ko. Ayan. So mami ko naman, meron ho siyang eskwelahan. So ang eskwelahan niya, itong Sacred Heart School in Malabon. Doon ho yan sa Putrero, Malabon. So amin ho yung eskwela, doon din ho ako lumaki. Doon kami nakatira sa likod noon. So dyan ho ako gumraduate. So, mami ko ho yung director, mami ko rin may-ari. Kaya ho ako gumraduate ng second honorable mention. Saka gumraduate din ho ako ng best in science. Ayan. At saka singer of the year. Sample. Wag. Be my lady. Tapos ito hong bukod doon, vice president din ako ng student council. Ayan. Para hindi masyado halata. Hindi ako nag-first honor, hindi ako nag-president. Yung pangalawa lang. When I was growing up, alam niyo ho, pag bakasyon, hindi ho kami binibigyan ng allowance. Sabi ng daddy ko, wala ka namang pasok eh. Dito ko lang sa bahay, kumakain ka. So, hindi mo kailangan ng baon. No? Pero pag meron ho kaming summer course, yun, may allowance kami. Pero pag wala, I have to work for my money. So kung gusto ko magkaroon ng pera, nagpipintura ho ako ng mga upuan sa eskwelahan ng mami ko. I only have 30 minutes, bilisan na natin. At nangongolekta ho ako ng pako. Pag may construction yung daddy ko, yung pako ho, ng mga gamit na pako, pinupulot ko, pinupukpuk ko, dinidiretso ko yung binabalik ko dun sa tatay ko, binibili niya ho, benching ko isa. So yun, that's how they trained us the value of money. Sabi niya, ang pera, hindi tumutubo sa puno, nanggagaling sa pako. Hindi, pero yun, at least hard work. No? Kami ng kapatid ko, nagpipintura kami, nililihan namin yung upuan, pipinturahan namin. And I sold a lot of stuff. I sold stickers, and I sold small toys. Yung maliit ho ako, yung daddy ko, pag umuwi siya from his foreign trips, pagbalik niya may meron siyang maliliit na laruan. Maliliit lang, mga ganyan. No? Tapos, minsan, umuwi siya, 10 yung dala niya. Sabi ko, Dad, ang dami naman ito, 10, thank you ha. Sabi niya, ulul. Isa lang dyan ang sayo. Sabi niya, yung siyam, ibenta mo. Ganon, sabi niya, oo, balik mo sa akin yung puhunan, no? Tapos yung kita sa'yo na. So, nung umpisa pa lang, medyo tinitrain na pala niya ako,
Kinakapitalan na niya ako. He was financing me. Oh, I have to pay him back. Viewmaster. Alam niyo, naalala niyo yung Viewmaster? Yung mga bata, alam niyo pa ba yung Viewmaster? Talaga? O baka app na lang ang alam niyo? App ng iPhone. Yung Viewmaster, yung lalagyan mo ng bala yun, tapos gaganunin mo. May mga litrato na 3D. So dati, pumapasok ko na maaga, kahit panghapon ako, pumapasok ako na maaga, tapos, dilalaruin ko yung ganyan, ano? Sabihin ng kaklase ko, "Huy, ang ganda naman yan. Peram." Sabi ko, "Sure." Sabi ko, paghiram nilang ganon, "Nasaan yung bala?" Sabi ko, "Ay, yung bala po rent." So, hinuho ko muna sila, tapos pinaparent ko. Benching ko isang ikot. Okay naman, tutuwa sila. Sabi ko, "Oh, hindi, may bonus pa." Ikot mo pa isa, libre na yan. 2 ikot. And then, when I got, alam niyo, nung high school ako, sa UST ako, so I'm a Tomasian by heart. So, mabuhay ang UST. Yun lang. Palakpakan niyo naman ng UST. Parang ayaw niyo ah. Anyway, so sanay ako. Doon ako tumatambay dati sa pavilion doon, sa harap ng medical. Pag gusto namin magtakutan, pupunta kami sa medicine building, tingnan namin mga patay. O yun, anyway, nung high school ako, nung college ako, nagbibenta rin ako. Nagbenta ako ng fan na pag UAAP. Well, number 1, kasi sa Lasal ako nag-college. Tapos pag babalik na rin namin, pwede ng paypay. Tapos nagkaroon ng kudeta dati, nagawa kami ng t-shirt, "I survived the kudeta." So binenta namin yun. So I realized, early on, na nagiging training ko na pala yan. I was gaining confidence. I was learning how to sell. And then when I graduated, since our family is into automotive, nagtrabaho ako. And I entered Toyota. Okay? That is where I learned how to bow. Yan, kasi mga Hapon nakabow, di ba? Alam niyo, natutunan ko, yung mga Hapon pala, pag magbow sila, kasi pag greeting nila, hindi naman sila nagkikiss, hindi naman sila nagsishake, nagbabow sila, bow. So pag gumanti ka, magbow ka rin. Kung yung boss mo, yung mas mataas sa'yo, magbow, dapat yung bow mo mas mababa dun. Eh kung sagutin ka na mababa, nakaganon ka na rin. Kaya nasa sahig na kayo. Pero totoo yun pababaan sila ng bow. Respeto. I learned discipline and respect in Toyota. And then I moved to Honda. And I sold cars. Nakabenta ho ako dyan. Nakabenta ako sa tatay ko. Nakabenta ako sa kaibigan ng tatay ko. And then I entered our business, MD Juan. Kaya lang, I didn't know how to position myself kasi bata ako, fresh grad, tapos nandun na yung mga manager. So, meron akong oras. Sabi ko sa kuya, tayo tayo ng business. Anong business? Ano naisip ko? Yan ako nag-iisip. Sabi ko, pagkain. Alala mo dati, pinabalot ni mami yung pagkain natin sa dahon ng saging. Di ba masarap yun? Sabi ko, yun ang gawin natin. Gawa tayo ng take-out. Sabi niya, sige. Yun na. 1996, problema namin, magaling kami kumain, hindi kami marunong magluto. So sabi ko, imbitahin natin yung kaibigan natin, si Eileen Anastasio. Eh si Eileen ho, graduate ng California Culinary Academy. Kaya niyo sabihin yun? California Culinary Academy. So sabi ko, "Uy, Eileen, graduate ka naman ng California Culinary. Luto ka naman ng adobo." Nagluto. Masarap. Sabi ko, "Sali ka na." Ganun lang kadali yun dati. Yun si Eileen, yung nasa gitna. Yung kuya ko, yung nasa harap, yung kamukha ni Romnick Sarmiento. Tapos yung nasa dulo, yung pogi, ako yun. Kaya kumontra. And then Binalot was born. This was 1996. But we did not dive into it right away. So ang ginawa ko muna, di ko kami kumuha ng malaking tindahan, di kami kumuha ng ganyan. Kasi wala naman kaming pera eh. We started Binalot with 50,000 pesos. And I got 5 investors. So tigti 10,000 lang kami. So we had 50,000 pesos. So what did I do? Binentahan ko muna yung mga kaklase ko na gumraduate na rin. Ang nagtatrabaho. Sabi ko, "Pare, order ka naman sa akin, di-deliver ko sa'yo." And then I delivered the food to them. And then I put a survey. Lagyan ko ng survey. How's the food? How's the packaging? How's the presentation? Tapos sa hapon, kukolektahin ko lahat yun. And then, they're very honest with me, no? Sabihin nila, "Romel, masyadong mura." Sabi ko, "Madali, taas natin." Tinaas ko yung presyo kasi dati, hindi kami marunong mag-pricing, hindi kami marunong ng costing, hindi kami marunong ng markup, hindi kami marunong ng margin. Ang pricing strategy namin, kung tawagin namin, ceiling price. Alam niyo yung ceiling price? Alam niyo yung ceiling price?
Ang ceiling price ganito. Tingin ka sa ceiling, mag-isip ng price. Yun lang yung pricing namin. And then, we learned a lot from the surveys. No? So, natuto na kami doon sa survey. Tapos, di kami kumuha ng mall space kagad. Ang kinuha namin is just a condominium in Makati. So, doon kami nagluluto, tapos dinideliver lang namin doon sa malalapit na mga opisina rin. No? Problema lang, yung buong floor nagamoy adobo. Flyering, ako mismo ang gumawa ng flyers. So, guerrilla flyering kami. Dati wala naman digital camera nun eh. So Instamatic lang yung camera ko. Yan no, yung mga kanin mukhang unan lahat. Wala, hindi kami marunong eh. So kami lahat, no? Yung pinaalis na kami dun sa condominium kasi amoy adobo na yung buong building. Lumipat na kami. And our first outlet was in Jupiter, Makati. Okay? Kung mapapansin nyo, kung makita nyo yung litrato, medyo maliwanag eh. Madilim yung bintana. Bakit? Kasi nga ang pera namin 50,000 pesos lang. Ginastos ko lahat sa signage. Laki ng signage namin eh. Wala na akong pang-renovate ng loob. So sabi ko, naku, ubos na yung pera natin. Wala na tayong pang-renovate ng loob. Alam ko na, itint na lang natin yung salamin. So tinint namin yung salamin para hindi makita ng mga tao na pangit yung loob. So pag may umu-order ganito kami, ano ho yun? Akin yung pera nyo. Delivery lang. Delivery lang ginagawa namin. 50,000 pesos, bakit may mga motor na? Meron kami mga motor. Nakakuha kami ng motor. Ito, alam nyo to eh. Ang sistema ng pagkuha namin ng motor, COD. Alam niyo yung COD? Nakikinig pa ba kayo? Ano yung COD? Hindi. Ang COD namin, care of daddy. Alam nyo to. Kasi care of daddy and mommy to eh. Anyway, ganon. Sabi ko, Dad, kailangan ko bumili ng motor. Pautang naman. Sabi niya, kailangan, issuehan mo na ng cheque ng PDC. Siyempre, kumita yung tatay ko. Nilagyan ng 30%. So, kumita siya, 2 years to pay. So, ganon eh. Okay lang, nabayaran naman namin. No? Kaya lang, yung delivery, una noong 96, ang lakas-lakas, deliver kami 500 units a day. Pagdating noong 97, nagkaroon ng crisis sa buong region, bumagsak yung sales. So wala na. Tinginan na naman kami ng kuya ko. O kuya, anong gagawin natin? Medyo nalulugi na. Nag-aabono na tayo. Sabi niya, you know what? At that point, nag-decide kami, let's close it. Let's close the business. It's a business, don't fall in love with it. Sabi niya, natuto na naman tayo. Natuto tayo operations. Ako mismo yung nagbabalot. Natuto tayo ng marketing. Ako yung nagdodrawing ng flyer. Natuto na ako ng HR. I was the one who hired. I was the one who fired. So, marunong na ako. Sabi ko, para na ako nag-masters. Okay na yan. Buti na lang, yung isasara na namin, biglang nagpadala ng proposal ng Shangri-La. Okay. So sabi namin, Shangri-La, naku, mahal yata rent niya. Sabi namin, sige, sugal na natin. If it works, then fine. If it doesn't work, then let's close it. At least we tried, no? And then, sabi ko sa mami ko, Mami, magpa-blessing ka naman na may opening tayong tindahan. So, kumuha siya ng pare. Naalala ko eh, yung opening pa lang, nandun na yung pare, nagbe-bless yung pare, zoom, haba na ng pila. Alam niyo ba? Zoom. Ibig sabihin nun, pila. Kaya niyo ba sabihin niyo? Sabihin niyo nga. Ayun, nakikinig niya. Uto-uto. Shangri-La. So, eto na, no? Nagbe-blessing na gano'n. Dami na ng pila. Eh, siyempre, unang outlet ko to sa mall. Dalawa lang yung taong hinire ko. Isang kahera at saka isang kusinero. Eh, ang haba ng pila. Eh, hindi ko na alam gagawin yun. Nangangatog na ako. Paano to? Gano'n. Buti na lang. Girlfriend ako. Girlfriend yan. Kaya lang, hindi ko na girlfriend. Oh. Kasi pinakasalan ko eh. Sabi niya, huy, pumasok ka na. Pumasok ka na, tumulong na tayo. Pumasok na ako, ako'y nagbalot. Tapos siya yung kumuha ng pera. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Siya pa rin kumukuha ng pera. Mali yung training. So yun, ito. Tapos may 3 anak na kami. Ay, yan. Ha? Tatlo. Tapos lahat sila, mana sa akin. Yan. Ang dilim eh. Anyway, wala yung connection sa talk. Gusto ko lang pakita yung picture. So, back to Binalot. Okay? And that's how we expanded. So,
we got confidence in the mall. Sabi namin, pwede naman pala sa mall. Ang mall pala, steady yung sales. Kung magkano yung sales mo, every week, dire-diretso, ganun din. Hindi katulad ng delivery, minsan malakas, minsan mahina. So we opened in Robinson's Galleria, we opened in Mega Mall. And then, we started franchising. Our first franchise was in Tramuros. Then, we opened in Greenbelt, Star Mall, De La Costa, Market Market, De La Nota, So now, Malolos, Rasulaiman, Madisan. So now we have 43 outlets all across the Philippines. Our vision is to be the preferred truly Filipino quick service restaurant in the Philippines which promotes Filipino culture and sustains the environment. Our values are teamwork, loyalty, joy, integrity, creativity, efficiency, anchored in faith in God. So yun yung vision namin. Truly Filipino. Pero alam niyo kung sino idol ko talaga? Ang idol ko talaga, si Tony Tan ng Jollibee. So pag pumunta ko kayo sa opisina ko, may malaking picture ho yun, merong kandila. Pag tumataan ako, gumagano. Galing nun eh. Ay! Tapos, eto na, pakita ko sa inyo kung paano nag-evolve yung logo namin. Yan, 1996, ganyan yung logo namin, mukhang anime. Kasi pinadrawing ko lang yun sa anak ng kapitbahay namin. Tapos, gusto ko yung pugad baboy. Yan, so medyo nagmukhang pugad baboy. Kaya lang sabi ko, masyadong mataba, kailangan yata mas healthy. So pinag-South Beach diet ko. Pumayat na siya. Ngayon gusto namin mas maging formal. So ngayon, nakabarong na siya. Actual na. Nakabarong na siya pero nakachinelas pa rin. Kasi wala akong mahanap na sapatos, size 24 si Mang Bina. Ang pangalan niya, Mang Bina. Short for Binalot. Gutom na ba kayo? Ayan. By now, alam niyo na siguro na corny ako, no? Alam niyo na, no? But hindi naman obvious. Pero, di ba, alam niyo, I celebrate the humor of the Filipinos eh. Kasi di ba, tayo lang naman nakakaintindi ng jokes natin, di ba? Di ba? Sa Pilipino lang, di ba, yung pag mag-greet kilay, kilay lang, tapos sasagot yung isa, nagkaintindihan na yun. Sabi ng isang foreigner, hey, you know what? In the Philippines, they can communicate with just one syllable. Really? How's that? Well, I saw them. There was this guy in front of the elevator. And when the elevator opened, he said, Baba, Baba. And then the guy inside said, Baba, Baba. Nagkaintindihan na, di ba? Anyway, in Binalot, we celebrate the humor of the Filipinos and the uniqueness. Maski yung pagturo ng labi. Di ba Pilipino lang yung... San yung simbahan? Doon, mahaba ng uso. Efficient po yun eh. Kasi kung may dala ka nga naman mga bilihin, paano mo ituturo? So, maganda talaga ang Pilipino eh. I mean, tayo lang nagkakaintindihan. No? Saka ako ho, yung tipo nung college ako yung mahilig magsabi ng, what's wrong, Polo Barong? What's the matter, peanut butter? For a while, crocodile. Wait a minute, kaping mainit. Gusto ko rhyming eh. Rhyming. Nakwento ko ba sa inyo yung ano? Ito, joke time muna. Nakikinig pa ba kayo? Parang ano eh. Isa nga cheer dyan. Ayan. Okay, thank you. Pagana. Ito, use in a sentence. Use mame, mimo, mu, babe, bibo, bu in a sentence. Use it. Yun ang bagong yan. Use it. Okay, ito senaryo. Madilim, brown out, muulan, nakakatakot. Tapos may isang pamilya, nandun sila sa dilim, may kandila na. Sabi ng bata, Mame, memumu. Tapos may sumagot, Ba, baby, bobo, tatay mo ko. Sige, tama na yung joke time. 30 minutes lang tayo. Okay. Thank you. Thank you. Ano ang tawag? Ano ang tawag sa lalaking lalaki? Mailman. Ang sama, ano? Ang sama. Oh, ano ang tawag sa lalaking baka? Cowboy. Tama na. Basta yun. Okay. Ito na. Tama na. So, ang gusto ko, yung pangalan ng mga pagkain namin, rhyming din. Para naaalala ng mga tao.
So yan, meron kaming Vivo Tocino. Kagutom ano. Meron kaming Love Me Tender, loin tips. Corny. Meron kaming Bistek, Walastek. Para sa Quezon City yan. Meron kaming Bopisticated. You want to be sophisticated? You eat our Bopisticated. Meron kaming My Dinuguan and Only. Corny talaga. Meron kaming Anytime, Anyhow na baboy. Pero gusto ko healthy rin eh. Diba? Kailangan ng healthy kasi may mga senior citizen na kumakain sa Binalot. So may gulay kami. Ang gulay namin ang tawag, where have you been? I've been to London to visit the Queens. Actually, ito lang maaalala nyo doon sa buong talk. So, sorry ah. Where have you been? Meron din kaming You Bet Pinakbet. Pang Valentine's bukas. Together again. Sweet. And along came talong with bagoong. Okay? So, rhyming, di ba? Kasi, di ba, pagdala ka ng Amerikano, pag makita, hindi mo kung maintindihan. Wala akong pakialam. Kasi gusto ko mga Pilipino lang matuwa. Explain na lang ng Pilipino, di ba? So, pag merong mga nakapila dun sa Binalot, tapos nababasa nila yung menu board, hihihi, natatawa, okay na ako nun. Solve na ako nun. No? Meron tayong mga friends na gay, meron, ay, sisig na makisig. Meron kami sisig na makisig. Okay. Meron din kaming merienda, yung mga merienda namin. But, eto na. By default, Binalot, eto na, ngayon pala tayo umabot sa topic. By default, Binalot is really eco-friendly. Why? Because we wrap our food in banana leaves. It's biodegradable. Bawal ang... Hindi kami plastic. Natural kami. What's Binalot? Itong Binalot. Beware of imitation. So, super sarap. Ulam, kamatis, sipit na maalat, kanin na hindi nakakabitin. Yung kanin namin, pang kargado rin. Dami. Tapos, dahon ng saging, may asin pa yan, pang budbud, wrapper, wrapped in craft paper. We don't use styro. So, lahat to, environment friendly. Do you remember this? This was Ondoy. What was the reason of Ondoy? Why did Ondoy happen? Because all the esteros were clogged with non-biodegradable trash and materials. Most of it from fast food restaurants and plastics from the grocery. Naklag ho lahat ng drains natin, hindi makalabas yung tubig. So it's your choice. You go your non-biodegradable packaging and clog the esteros, or go green. Go Binalot, flagging. Last year, we saved 2 million styro packs from being used. Why? Because we didn't use it. We used dahon ng saging. So, maganda talaga akong eco-friendly. And, you know, we decided to be the champion for this. So, kami po ang nagtatayo ng bandila ng eco-friendly packaging sa fast food industry. It starts from the small guys. Dapat to sa maliit na guys. Bibian, picture naman. Sama yung screen. Ayan na. Tagal mo. Dito, dito. Una mo rin sila. Sorry 30 minutes nga lang pala. Okay. So, yung packaging namin, meron din kaming mga ito, i-introduce na namin next year, katsa bags, washables, and yung mga drinks nyo sa Binalot, pag gamitin nyo yung sarili nyong mug na Binalot na reusable, magbibigay kami ng discount. Okay? We're the first fast food outlet to use electric bikes for delivery. Why? Because kami rin yung gumagawa ng electric jeep. So, electric bikes. No exhaust, no fumes, no pollution, no noise, no problem. But at the heart of Binalot is our CSR. We have a corporate social responsibility program. And that is, ito yun, Dahon Program, Dangal at Hanap Buhay para sa Nayon. Paano ho ito nagsimula? Ito na. Dahil sa isa na namang bagyo, yung milenyo. Yung dumano ang milenyo noong 2006 na wipe out lahat ng dahon ng saging sa Maynila at sa Luzon. And we had to import our dahon ng saging from Visayas. Sipin nyo yun, Binalot kami, wala kaming dahon ng saging. And that's when we decided to go straight to the source. Bibian, picture ka pa.
So what did we do? We went straight to the community. Nahanap po namin kung saan nanggagaling yung mga dahon ng saging. Tapos anong ginawa namin? Inadapt po namin yung community nila. Dito kasi para kita ko, yan. Ngayon lang ako nag-talk na may malaking screen. Excuse lang ha. Sabay. May usok pa. Thank you ha. Wow. So anyway, bit nyo ha. Okay, sa Nagkarlan, nahanap namin yung community and then inadapt mo namin. No? So ngayon, pag pumunta kayo dun sa community na yung Barangay Buhanginan, ang tawag na nila Barangay Binalot. How did it start? Nakahanap po kami ng isang community leader. Ito si Rodney. Sabihin ko sa inyo, pag unang beses nyo makita to si Rodney, hindi nyo pagkakatiwalaan. Talagang hindi. Kasi walang t-shirt, butas yung shorts, bungi pa. Oh. Sabi ko, sino ang pwede maging community leader dito? Sabi niya, ako. Pero putol pa yung daliri. Parang yakuza. Pero siya ho yung nag-step up. Sabi niya, ako siya na ho nag-organize. So syempre, nagsimula muna siya sa mga kamag-anak niya. Tapos hinire na niya yung mga neighbors niya. So yun yung buong community na yun, doon kami kumukuha ng dahon ng saging. Yun ang source of livelihood nila. Alam niyo, dahil marami nang natulungan to si Rodney, yung tatay na niya ngayon yung barangay captain doon. So a CSR was born. What CSR? Corporate Social Responsibility. The men are the ones who harvest the dahon ng saging from the jungle, and the elderly women are the ones who cut and clean the dahon ng saging. Kaya yung dahon ng saging ng binalot, palaging sariwa, palaging malinis, palaging maganda. Dahil sa kanila galing. And then, so we're supporting 30 families in Nagkarlan, Laguna, and then we ventured out. Ventured out into Zambales, mga Aitas naman. So meron ho tayong community ng Aita sa Zambales. Nakakatawa yung mga Aita kasi mababa lang sila. Eh, ang taas ng dahon ng saging. So para makuha na rin dahon ng saging, kailangan putulin nila yung buong puno. Tapos nakakatawa, alam niyo ang tawag nila sa sarili nila, mga kulot. Tapos ang tawag nila sa atin, mga unat. So kahit kulot ka, unat ka pa rin. Kasi unat ka eh. Unat! Okay. And our newest community in Legazpi, because we opened in Legazpi, are women weavers. So meron na kami women weavers. And we became sustainable because we started supplying to other like-minded companies. And it was recognized. In 2007, we got the UPS International Award, 2008, the Anvil Award, 2009, Entrepreneur Magazine, the Bid Challenge, and the latest, ito, magugulat ka, tuwan-tuwa ako eh. Yan, tuwa ako. The IACRA, the Intel AIM Corporate Responsibility Award. Bakit ho ako tuwan-tuwa? Paki-flash ka. Camera. Ayun pala yun. Hindi ka nakikinig. Yan o. Yan, pakita mo kung bakit ako tuwan-tuwa. Yan. Kasi, bibigyan ko na mo. Yan, tuwan-tuwa. Kasi ho, nung nire-receive ko na yung award, sabi nga nun, aside from the Ramon Orlina that Intel AIM will give Binalot. Ano? Huwag na kayo magpausok ha. Meron ng film yan, digital yan. Sabi nga nun ng Intel will also give Binalot $20,000. Kaya po ako tuwan. So, you know what I learned? Di ba sabi nila, if you give, it comes back to you 1,000-fold. Because of our CSR, nalaman namin, if you give, it came back to us 20,000-fold dollars back. So I always encourage people, you're gonna put up a business, try to have a social impact. Kasi it will come back to you in karma, in good karma. So yun, kaya po akong tuwan-tuwa, 20,000. So yun. And then the latest award that we won is the Green Apple Awards. Ito nung December lang. It's an international award from England. So they awarded Binalot because of our green apple. So over and above, ito corny na naman. Over and above, Binalot is really a leaf of faith. Corny. Okay, Habagat Advocacies.
alam niyo po, nung naghabaga, tumulong din kami. So, nagtanggap po kami ng mga pledges from the internet, social media. And then, nag-deliver ho kami ng disaster meals sa kanila. So, yan. Nagdala kami sa Muntinlupa, sa Nabotas, kung saan-saan. Marami hong tumulong. Tapos, nag-tweet ho sila, sila Chris Aquino, sila Daphne Osenia, maski si Angel Locsin, si Ami Perez. Nag-deliver din ho sila. Nagpa-deliver sila dun sa mga charities din nila. So, yun. Medyo, aside from the CSR, meron din kaming mga disaster program. Tie-ups, press releases. Ito for guerrilla marketing to. Nasama lang sa presentation. Okay, binalot tips. Ito lang ho yung mga natutunan ko because of our trek in the journey of Binalot. And I just want to share it with everybody. In business, you have to be fast. You have to be fast in action. You have to be fast in decision making. Especially if it's a startup business. Kailangan po mabilis kayo magdesisyon. Kailangan po madiskarte kayo. Kasi if you wait for the perfect time, the perfect condition, the perfect circumstance, it never comes. Avoid analysis paralysis. At the end of my emails, I always say, a good decision done quickly is better than a great decision done slowly. I'll repeat that. A good decision done quickly is better than a great decision done slowly. So dapat pala, mag-decide ka kagad at bilisan mo, umaksyon ka kagad.